Nagbabalik ang unang balita mga igan, naka-full alert pa rin ang mga otoridad sa Iligan City at mga karating lugar matapos ang pagpasabog ng granada nitong Sabado na ikinasawi ng dalawang lalaki. Nanawagan naman ang katarungan ng mga kaanak ng biktima. Narito ang report. Baka sa bahaging ito ng poblasyon Iligan City ang iniwang pinsala ng pagpapasabog ng granada nitong Sabado ng gabi. Nasabugan ng mga taong napadaan lang sa lugar. Dead on the spot si Jonel Dumalagan na nagtamo ng malalim na sugat sa dibdib. Pauwi na raw sana siya ng oras na yun, kaya ang kanyang mga magulang di makapaniwala sa sinapit ng anak. Pag magsimba, dahil pauli sa among balay. Diya sila nanaos traffic light sa El Centrum. Diya. Dahil pag stop sa stoplight, ayan bombing ang bomba. Ang kaibigan ni Jonel na si Jay Hangad na isugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay. 24 ang nasugatan, kabilang ang ilang sakay ng isang SUV na dumaraan noon sa lugar. Si James Dumalaga na pinsan ng nasawing si Jonel, halos di maikwentong sinapit na trahedya. Sugatan din sa pagsabog si Arnold Chongko na hindi raw maalala kung sino nagpasabog dahil sa bilis ng pangyayari. Biglaan sir, kasi pag sumabog, meron ng mga tao doon na nakahiga na doon sa kalsada. Na-recover ng mga otoridad ang safety lever lock ng granadang pinaniniwala ang ginamit sa krimen. May lead na raw ang pulisya sa kung sino may pakana ng pagsabog pero ayaw muna nilang tukuyin. Hindi pa rin tiyak ang motibo sa krimen pero posibleng personal raw ito. Pag-aaralan ng mga otoridad ang sinasabing CCTV footage ang insidente. Dahil sa nangyari, naka-full alert ang mga pulis sa Iligan City at mga karatig lugar. We cannot divorce yung security ng Lanao Sur at Lanao Norte. So yung bali ang aming concentration na hindi lang sa Iligan City, pati yung coastal town. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting.